May mababasa ba tayo letra por letra na Trinity? Meron bro. Sige po. Anong talata po sa Biblia? Opo. Naghahanap ka ng Biblia, di bibigyan ko Biblia. Hello po. Hello bro. Opo, hello. May tanong po sana ako. Go ahead bro, go ahead. Wait lang po si Jesucristo ba ay Diyos? Opo. Si Jesucristo ba ay Diyos? Opo. Yes bro, Diyos siya bro, bago siya nagkatawang tao bro. Diyos siya, Bago siya nagkatawang tao. Kasi yung iba kasi, pag sinabing Kristo, nakapokus na sila doon sa kanyang pagiging tao. Pero yung panahon before siya nagkatawang tao, hindi nila pinapansin yun. Kaya, siya ay Diyos kahit pa noong before pa siya nagkatawang tao. Yun ang sagot ko. Kasi sa mababasa natin sa Deuteronomy, anong version na ang Diyos ay hindi tao at hindi tao o hindi pinanganak ng isang tao. Opo. Sa Old Testament. Tama yan bro. Kasi sa Old Testament, ganito yan bro. Sa Old Testament kasi, lalo na panahon na sa Deuteronomy, hindi pa siya pinapakilala sa mga tao nun. So yung mga tao nun, wala pang ideya patungkol kay Kristo. Pag sinabing Diyos, automatic nasa mindset nila yung Ama. Kaya syempre yung Ama, hindi naman talaga tao yung Ama. Next question. Kasi pag sinabi kasi nating di tao, magko-contradict naman siya sa New Testament. Opo. Hindi siya contradiction bro kasi yung tinutukoy sa Deuteronomy, hindi naman si Kristo yun eh. Hindi si Kristo tutukoy doon kasi sa panahon ni na Moises, ganito yan bro, sa panahon ni na Moises, hindi pa pinapakilala si Kristo sa mga tao. Hindi pa pinapakilala. Actually, sa Kawikaan nga, tinatanong pa nga sa Kawikaan kung sino siya na gumawa ng langit at lupa, sino siya at sino ang kanyang anak kung iyong nalalaman. Ba't sinabi yun? Kasi hindi pa nila alam kung meron pa talagang anak yung gumawa ng langit at lupa. So hindi pa siya pinapakilala. Dahil hindi pa dumating yung panahon na siya pinadala upang ipakilala. Kaya ang mga tao no, pag sinabing Diyos, automatic at kanilang mindset sa Ama. Kasi samantalang si Kristo, hindi siya yung Ama. So hindi siya contradiction. Clarify ko lang, no? Trinitarian ba yung dito, brother? Opo. Ha? Trinitarian ba kayo dito? Opo. Trinitarian kami ito bro, kasi katoliko kami, natural. Okay. Ikaw bro, kasi ni Kristo ka? INC ka ba? INC? Hindi po ako INC, isa po akong Muslim. Opo. Muslim ka? Okay, go ahead bro. Kasi pinapaakyat ako dito ni Dekdek TV. Opo, pinapaakyat ako dito kasi nagkakuanan niya kami doon sa TikTok na papaakyatin niya daw ako dito kasi kung may gusto daw akong tanong. Interesting rin ako sa tanong na ito kasi kung si Jesucristo ba ay Diyos, sabi mo naman po, oo. Tapos si Jesucristo ay tao, nag-oo ka rin naman. Ang tanong ko, brother, bilang tao, sa kabilang buhay ba, hatulan yung pagkatao tao o hindi? Ito bro, ang sabi ko kanina bro, nagkatawang tao. Dahil nagkatawang tao, hindi talaga siya tao. Kaya nga nagkatawang tao, dahil ang tao hindi na magkakatawang tao yan, kung tao na yan, ano? Ngayon, tanong mo, pagdating ba ng araw na paghuhukom, hahatulan ba siya dahil siya ay naging tao, di ba? Yung sabi mo? Opo. Hindi siya hahatulan dahil siya yung hahatol. Siyang itinalaga ng Ama na siyang hahatol. 17:31 ng Gawa. Sabi ganito. Gawa 17:31. Ito ang sinasabi rito. Yan. Nakikita ba yan? Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom. Sino nagtakda? Yung Ama. Tinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Itong tao na kanyang hinirang, ito si Kristo. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong yun. Muli niyang binuhay ang taong yun. Sabihin, dumaan ng pagkamatay, pero muling binuhay.
At yun ay tumutukoy kay Kristo. Si Kristo ay isa sa hahatol sa mga tao. So hindi siya kasama sa hahatulan. Apo. Makikita ba natin, brother, na sa Biblia na sinabi rin ng Ama na kasama si Jesucristo na hahatol? Apo. Kasama yung talata yung Brother John Ray, yung ibinigay na sa akin lahat ng karapatan? Brother John Ray? Sama talata yung Brother John ito, sinabi ni Kristo na binigay na sa akin lahat ng karapatan? Mateo 20:18. Ano yan, Mateo? 28:18. 28? 18. Sabi ganito, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. At i-connect natin yan sa Gawa 17:31, sabi, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. So ang sanlibutan, hahatulan. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. So, yung taong kanyang hinirang, tinutukoy rito, si Kristo. Siya yung hahatol. Oh. Pag kasi sabihin natin, brother, pag si Jesucristo, naniniwala ka ba sa ginawa ni Jesucristo na pagsamba? Yes bro, kasi pinadala siya ng Ama, natural, sinasamba niya ang kanyang Ama. Yun ay nasa nasa Filipos 2, basahin ko muna. Okay? Filipos 2:5 hanggang 7, sabi ganito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So hindi niya pinagpilitang manatili na kapantay niya ang Diyos, no? Kasi talaga pantay sila. Mayroon na panahon na hindi siya nakikipantay. Wait lang po, sumasagot pa ako. Wait lang ha. Sabi dito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. So talagang pantay sila. Meron lang panahon na hindi siya nakikipantay. Wait lang. Sasagot pa ako eh. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. So may panahon na binitawan niya ito at namuhay na isang alipin. So talagang pantay sila, pero nung siya na nagkatawang tao, binitawan niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos. Wala siyang bibitawan kung hindi talaga siya kapantay. Next question bro. Kasi brother, no, pag sabihin nating kapantay, kasi may binanggit doon si Jesucristo na tama yung hindi niya kapantay. Yun yung sabi niya, hindi niya kapantay yung Ama. Hindi, mali bro. Wala siya sinabi na hindi niya kapantay ang Ama. Actually, yun ito, binitawan nga Sabi daw, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay. Kasi talagang pantay sila. Wala siyang bibitawan kung wala siyang mabibitawan. Wait lang brother, kasi hinahanap ko yung notebook ko kasi nakasulat doon yung... Hindi ko kasi memorize actually lahat ng nasa Biblia. Kasi mababasa natin sa yung chapter na yun. Nawala kasi dito yung libro ko. Nakasulat kasi yun doon. Wait lang. Kasi pag si Jesucristo kasi ay nagsamba, it means brother, dito na lang, may kinikilala siyang Diyos. Interpretation mo yan bro. Hindi ko yun interpretation brother, kasi kaya niya nga sinamba kasi may kinikilala siyang Diyos. Magsasamba ba ang Diyos sa Diyos pa? Basahin natin bro. Hebreo 1:8. Yan. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi ng Ama, ang iyong trono o Diyos ay magpakailan pa man. So yung Ama mismo kinikilala ang kanyang anak na Diyos. Kasi brother, kung kinikilala ng Ama na ang anak ay Diyos,
it means, brother, ang nakakuan doon, dalawa yung Diyos kasi ang Ama ay Diyos. Dalawang yung persona, anak ay bro. Diyos. Dalawang persona, bro. Walang sinasabing dalawang Diyos, dalawang persona. Kahit tanungin pa natin si ChatGPT, isang open artificial intelligence, wala siyang sinasabi na ang Kristyanismo ay polytheism. So yung sinasabi mo na marami ang Diyos, interpretasyon nyo lang yan, o hindi yan ang aming opisyal na turo. Ay, hindi po, kasi ganito, hindi po sa interpretasyon, kasi ganun naman talaga yung mababasa natin sa Biblia, no? Na may sinamba si Jesus. Oo. Kasi pag sabihin natin may sinamba, it means si Jesus ay may Diyos. Bro, Ganun wala lang kang naman. problema doon, bro. Kung siya ay may Diyos, kung yung Ama ba ay may Diyos, kasi yung Ama mismo kinikilala ang kanyang anak na Diyos. Yung anak naman kinikilala ang kanyang Ama na Diyos. Silang dalawa, nagkikilala sila ng mga Diyos. Ang tanong, dalawa ba ang Diyos? Ang sagot, hindi. Kasi kung dalawa ang Diyos, batay sa interpretation ng Islam, dapat sana polytheism ang Christianity. Eh hindi. Kasi ganito, brother, pag kasi ang Diyos, may Diyos pa, sino yung lumikha sa Diyos? Sino lumikha? Walang lumikha sa kanila. Kaya nga, kasi dalawa ang Diyos eh. Kasi yung Ama, nilikha niya yung isang anak na Diyos. So yung Ama, sino yung Anong nilikha niya yung anak niya na Diyos? Wala siya nilikha na anak na Diyos. Wala siya nilikha na anak na Diyos. Paano ba naging Diyos Jesu Kristo? Ano ba naging Diyos? Simula nung una, Diyos na talaga yan. Kasi isa ang Diyos. Ito, para patas bro, hindi amin itong gagamitin ko ChatGPT ha. Hindi amin to. Hindi rin ito sa inyo. So ito ay matatawag ko ito na standard reference. Kaya tayo ng ChatGPT ha. Kasi kung tama yung unawa ng Islam, dapat polytheism ang Kristyanismo. Tanungin natin ng ChatGPT, polytheism ba ang Christianity? Kasi kung pakikinggan namin ang interpretasyon ninyo, magiging polytheism kami. Pero yan ba ang nasa reality o interpretasyon nyo lang? So tanungin natin si ChatGPT kung anong sagot niya. No, Christianity is not polytheism. Christianity is a monotheistic religion, meaning it teaches belief in one God. Hindi marami ha? Hindi amin to. Ito ay OpenAI. Artificial intelligence ito, hindi amin to. Christians believe in one God who exists in three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. This is known as the Trinity. One God in three persons. Though the concept of the Trinity may appear complex, it does not mean Christians believe in multiple gods. Instead, they believe in one divine essence shared among the three persons. So, hindi talaga polytheism ang Christianity. Kaya nga, brother, pag sinabi nating Trinity, di ba na, sa iisang Diyos, tatlong persona. So, ang tanong ko na lang na bago, brother, mag-move on na tayo dyan sa bagay na yan. Ang tanong ko na lang, brother, ito, may mababasa ba tayo na Trinity sa Biblia? Opo. Meron, bro. May mababasa ba tayo letra por letra na Trinity? Meron, bro. Sige po. Anong talata po sa Biblia? Opo. Maghahanap ka ng Biblia, bibigyan ko Biblia. Pakinggan mo ito, ha? Opo. Ito, Amplified Bible, Revelation chapter 7, verse 10. Ang sabi, and in a loud voice, they cried out saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity, we owe our deliverance. Amplify. Anong version yan, brother? Amplified Bible, bro. Amplified Bible. Hindi siya comics, hindi siya magazine, hindi siya dyaryo, Biblia siya. Revelation 7:10. Pwede ko matingnan nasa screen, bro. Nakikita naman sa live, bro. Sa screen ko eh. Pwede ko
pwede ko makikita ito sa ibang translation kung meron ba Sa nito. ibang translation bro, kung hindi siya sinabi, hindi mo mababasa doon. Pero ang tanong mo kasi sa brother, akin, teka bro, ang brother, tanong mo kasi, kung hindi ka bro, natin wait lang. Ang tanong mo kasi sa akin, mababasa ba sa Biblia? Sabi ko, oo. Ang binasa ko, Amplified Bible. Hindi siya comics, hindi siya dyaryo, hindi siya magazine. Siya kailan ay, po yan? bro, hindi Kailan ko po ng problema bro kung kailan na ay lathala yan. Kasi ang tanong mo kasi, mababasa ba sa Bible? Sumagot ako. Ngayon, mag-next question ka na lang. Next question na lang ako. Apo. Mababasa ba yan sa ibang Biblia? Sa ibang Ibang salin? salin, ibang Ay, salin. Apo. hindi siya mabasa sa ibang salin kasi sa Amplified Bible lang siya. Or it doesn't mean, wait lang, teka, patapusin mo ko. It doesn't mean na hindi siya contradiction. Kasi, Contradiction po siya, bakit? Apo. wait lang. Kasi, kung babasahin mo naman sa Quran, 37:11, sa Muhammad Marmaduke Piktal na salin, ang nakalagay doon, ang tao ginawa wait lang muna. Patapusin mo ko, bro. Bro, patapusin muna ko kasi nagsasalita ako, bro eh. Wait lang, huwag tayo magsabayan dito. Para lang ganito yan, bro. Sabi ko, kung hindi mo basa sa iba, it doesn't mean na contradiction sila. Kasi sa Quran, ganyan din, 37:11, sa Quran, sa salin ni Muhammad Marmaduke Piktal, sinasabi doon na ang tao ay gawa sa plastic clay. Pero sa ibang salin, sa Sahih International, sa King Pad, sa ibang salin ng Quran, hindi mo mabasa yung plastic clay eh. Doon mo lang mabasa yung plastic clay sa salin ni Muhammad Marmaduke Piktal. But it doesn't mean contradiction sa iba. Pwede mo pakita sa screen? Apo. Ay, yung plastic clay? Yung sinasabi. Sige, pakita ko sa screen. Wait lang ha. Wait lang. Kita natin sa screen. Quran. Muhammad. Wait lang. Marmaduke Piktal. Muhammad Marmaduke Piktal. Tayo sa Quran online. Yan natin sa Quran online ha. Natin ng translation dito, yung makapili tayo ng translation na Anong version, brother? Piktal. Bro, dyan Okay. habang hinahanap po bro, may tanong muna ako. Hindi, brother, tinatanong ko muna yung anong chapter ng Quran? Anong sura? 37:11 bro. 37:11. Brother Wendell, pakidouble siya Brother Wendell, 37:11 ba yun? Eto, palakihin ko lang. Ito bro. Yan, palakihin ko. Nakikita, nababasa na, di ba? Ito sabi bro. Then ask, O Muhammad, are they stronger as a creation? Or those others whom we have created? Lo, we created them of plastic clay. Kita mo bro? Yan. So, yung salin na yan na plastic clay, hindi mo mabasa sa ibang salin. But it doesn't mean wait lang bro, wag ko pagsabayan bro. Sumasagot ako. Yung plastic clay na yan, hindi mo siya mabasa sa ibang salin, hindi mo siya mabasa sa Sahih International, hindi mo siya mabasa sa King Fahd, hindi mo siya mabasa sa Yusuf Ali. Pero diyan mo siya mababasa ang plastic clay. But wait lang muna. But it doesn't mean na magka-contradict silang mga salin, hindi bro. Hadith ba yung sinasabi mo, brother? Hadith? Quran bro, Quran 37:11, hindi to hadith. 37:11. Na ni Marmaduke Piktal. 37:11. Tingnan po natin sa tingnan mo sa Marmaduke Piktal bro, wag mo tingnan sa ibang salin dahil wala talaga sa ibang salin yan. Babalik tayo sa original manuscript ng Quran po. Bro, yun nga bro. Bro, ito nga bro. Ito ba? Ginawa ko ito example para lang tong Amplified Bible.
No? Kasi kung ganyan po, pwede po tayong babalik sa original manuscript. Opo. Bro, Kung ganyan ba talaga ang kahit, nakasulat. bro, ang tanong kasi mo kanina, meron bang mababasa sa Biblia? So sumagot ako. Tapos sabi mo, mababasa ba yan sa ibang salin? Sabi ko, kung hindi nila nilagay, hindi rin mababasa. Pero ang conclusion mo kaagad, contradiction na. Sabi ko, hindi siya contradiction. Kasi, sa salin ni Marmaduke Pictal, nakalagay doon, plastic clay. But it doesn't follow na contradiction siya sa ibang salin, sa gaya ng Sahi International. Sa Sahi International, mukhang nakalagay siguro doon, sticky clay. Sticky clay sa ibang salin. Iba naman yung sticky, iba naman yung plastic, ano? But it doesn't follow na magka-contradict sila. Kasi yung kanilang, salin lang naman siya eh. Salin lang naman siya, bro. Di naman siya yung original, bro. Salin lang naman siya. Kasi sa original, di ko alam kung nakalagay sa Arabic nito. Pero nang isalin ni Marmaduke Pictal, ang nilagay niya, plastic clay. Though nilagay niya plastic clay, it doesn't follow contradict siya sa ibang salin. Hindi siya ganun, bro. Nasaan na yun? Mukhang nawala. Teka, wait lang ha. Nawala si Brother KBM. Nasaan si KBM? Wait lang ha. KBM. Ayun. Okay. Bro, unmute bro. Okay, brother. Kasi brother, pagbabalik tayo sa original manuscript ng Quran, hindi po ganyan ang nakasulat. Kaya, interpretation lang siguro nila yan. Opo. Yun na nga bro. Ganyan din ang amplified bro. Opo. Pag sabihin naman natin sa ano yung salin na yun na sinabi mo? Marmaduke Pictal bro. Marmaduke Pictal. Pagbalik pa tayo sa original manuscript, mababasa ba natin yung Trinity? Ay, gaya nito bro ha. Yung plastic. Yan nga. Yung plastic. Bro Jando, wait lang bro. Kapatid, ibig ko bang sabihin, magiging totoo lamang ang isang bagay kapag nabasa? Po sa original manuscript po tayo babase kasi sa translation mga kuan na yan pwede nilang dagdagan o okay. Kaya nga i-clarify lang namin. So ang paniniwala nyo pala magiging totoo lang kapag nabasa. Sa original manuscript po sa Arabic po, opo. Oo nga, ayun nga. Yun ba ang paniniwala ninyo? Magiging totoo lang ang isang bagay kapag nabasa. Yun ba ang magiging totoo lang po pag nabasa? Anong po ang meaning ng magiging totoo lang po pag yung paniniwala mo na kinakailangan mabasa siya kaya para maging totoo yung aral. Actually naituro na yan, no? Opo. Naituro na yung aral na hindi ko alam. Oo lang o hindi ang sagot mo diyan. Kung aral namin kailangan mabasa talaga yung letra para maging totoo ang aral yan lang kasi nabasa na ni Brother Jando yung hinahanap mo, kinukontra mo hinahanap mo ang original. Ang tanong mo lang kung mabasa ba sa Bible. Nabasa na eh. Ngayon, ang tanong ko lang sa iyo, kasi parang para bang naghahanap ka ng butas. So, sa aral ba ng Islam, yun lang mga nababasa ang dapat paniwalaan. Yes po, brother. Yes po. Ayun. Oo. Maraming salamat. So, paniniwala nyo ba na si Isa Almasin ay propet na ay Mesiyas? Ano po? Aral ba ng Islam na si Isa Almasin or si Jesus ay Mesiyas? Yun yung pagka-interpret ng mga Hudyo dati, brother. Aral ba ng mga Muslim? Aral ba ng mga Muslim na si Isa Almasin ay Mesiyas? Huwag kang pumunta sa Hudiyo. Muslim ang tinatanong ko. Ang pananampalataya mo. Aral niyo ba na si Isa? Aral niyo ba? Messiah, brother. Makinig ka. No, aral niyo ba na si Jesus or Isa Almasin sa lingwahe niyo ay isang Mesiyas? Aral niyo yan o hindi? Ano ba ang Mesiya, brother? I-correct lang kita. Ano ba ang Mesiyas? Misaya. Tanong ko nga sa'yo yan. Aral nyo ba na siya ay Mesiyas? Hindi, brother. Hindi nyo aral na si ay isang appointed one? Si Jesus? Sa'yo ko lang narinig yan. Sa'yo ko lang narinig yan na hindi pala siya Mesiyas. Sa ibang Muslim naniniwala na Mesiyas siya. Brother John Ray. Nung buhay pa yung isang kaibigan namin sa Osame, si Alimuddin Bantilan, tanggap naman niya na si Jesus is the anointed one. Tanggap naman niya.
Oh, so Siya lang. Propeta po, opo. Propeta, opo. Hindi, hindi Mesiyas. anointed one, bro. Pag sinabing anointed one, Messiah Mesiyas yan. talaga sa... Kung hindi mo yata alam ang aral nyo, bro, eh. Hindi, Makinig ka sa brother. mga... Makinig ka sa mga debater. Makinig ka sa mga debater nyo na mga sikat doon sa Amerika. Yan ang paniniwala nyo, Mesiyas si Jesus. O ka ba? Ikaw lang yata ang hindi nag-ano eh. Pag Misaya ba, brother? Ano ba ang Misaya, brother? Anointed one. Anong anointed one, brother? Pagiging? Ay, ikaw ano mapagkaalam mo sa anointed one? Ano mapagkaunawa mo sa anointed one? Yun nga, brother. Sabi ko nga, isang propeta. Oo, naniniwala ako, propeta. Opo. Term nga na Mesiyas. Oo. Kasi maraming propeta pero hindi Mesiyas. Oo. Yung propeta niyo na si Muhammad, hindi naman yan Mesiyas, si propeta pero hindi Mesiyas. Si Jesus sa inyo, propeta siya, Mesiyas pa, Brother John Ray, nagtanong ako kay ChatGPT. Again, malaking si ChatGPT, malaking tulong. Tinanong ko si ChatGPT, is Jesus a Messiah for Islam? Ang sagot ni ChatGPT, yes. In Islam, Jesus is in Arabic is considered the Messiah, Al-Masih. Kaya pala Al-Masih. Actually, brother, mali ko po yun. Kung hindi ko... Bro, sa totoo lang, hindi mo alam ang aral nyo. No, kasi kung alam mo yan, sasagot ka kaagad na oo, alam ko yan kasi pinag-aralan ko na yan. So ngayon, nabasa na ni Brother Jando na aral nyo, Misaya. Para maniwala kami na ang Quran ay totoo. Saan? Sa surah o sa hadith ninyo na... Brother, Huwag ka mataranta. Huwag ka munang mataranta. Tapusin muna. Huwag ka mataranta. Huwag ka munang mataranta. Okay, wag ka munang mataranta. Hindi pa ako natapos magtanong. Kasi pinapalabas mo mali kapag hindi nababasa eh. Ngayon, ipakita mo sa amin anong sura nyo mababasa na si Isa Almasin ay Mesiyas. Saan sa sura yan binanggit na inamin ni Isa Almasin na siya ay Mesiyas? Ipakita mo para maniwala kami na ang Quran ay totoo. Brother, Hindi. Meron o wala? Alam mo o hindi? may makikita po tayo sa Quran, brother, na sinabi ni Jesus, siya ay propeta, taga-sunod ng Allah. Mesiyas nga ang tinong ko. Iba kasi ang propeta, ibang Mesiyas. Si Muhammad, propeta yan, pero hindi yan Mesiyas. Ano ka ba? Lumalayo kasi tayo, brother, sa topic ko na... so, nasaan sa Quran nyo? Saan mababasa sa Quran nyo na si Isa Almasin? Saan sa Quran nyo na si Isa Almasin ay Mesiyas? Brother, lumalayo na kasi tayo sa usapan kanina. Dahil hindi mo masagot. Dahil wala. Ibig sabihin, piki din yung Quran nyo. Yung Quran nyo na kinopya lang sa Biblia, piki din. Yun ba ibig mo sabihin? Naging kopya ng Quran, brother. Opo. Kasi hindi mo kayang maipakita na mayroong words talaga ng Mesiyas dyan sa Quran nyo. Wait lang, brother, ha? Wait lang. Pwede po ako pagsalitain, opo. Sige, magsalita ka. Lumalayo kasi tayo sa topic kanina kung may mababasa ba tayo sa original manuscript ang Trinity. Bro, parang maunawaan mo yung tanong mo. Para maunawaan mo yung tanong mo kasi ibinabalik ko sa'yo. Kasi kami mga Katoliko, bro, makinig ka, kami mga Katoliko, hindi kami nagbibase kung mabasa man o hindi. Mali yung tanong mo. Kaya gagamitin ko yung argumento mo dyan sa aral nyo, kung mababasa ba sa Quran nyo, na may binabanggit na si Jesus ay Mesiyas. Meron o wala? Para maunawaan mo yung argumento mo na mali. Lumulusot ka pa eh. Kami, kahit pa hindi mabasa, aral namin na naniniwala kami sa tradisyon. Naniniwala kami sa magisteryo. Hindi dahil sa mabasa siya sa Biblia o hindi. Wait lang po ako dito, brother. Wait lang muna. Saglit lang. Sa topic, opo. Brother KBM, wait lang muna. Salamat po sa inyong lahat. Salamat sa pagpasalita sa akin dito. Actually, nirekomenda lang po ako dito ni Dekdek TV sa TikTok, opo. Salamat po sa inyo, opo. Brajando. Yes, Brother Wendell. Sandali muna. Kapatid, sandali muna. Brother Wendell, isa lang Brother Wendell. Advice ko lang sa iyo, Umalis na. Advice ko lang sa iyo, bro. Umalis na, bro. Sandali. Sorry. May katanungan sana ako sa kaniya dahil gusto niya Umalis na, yung Brother Wendell. letra por letra Trinity. Mabasa ba? Kaya gusto ko sana na sagutin din niya yung termino nilang tauhid.
Saan mabasa yung tauhid? Yung oneness. Nag-iisang Diyos. Ang tawag nila tauhid. May mabasa ba kahit sa Quran yung salitang tauhid? Hindi naman yung mabasa. Correct. Bakit naniniwala sila ng tauhid? The oneness. Nag-iisa. Na di naman yun mabasa. Ganon din sa Trinity. Kung gusto nila letra por letra talaga. Pero dahil gusto nila letra por letra, binigyan natin ng salin na may mabasa, di naman tatanggapin. Kaya nga, ibalik natin sa kanila, umalis agad. So ayan po mga ka-years, sana'y kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.